So mga tol, naganap na po kanina ang weigh-in ng kababayan natin na si Carl-James Martin at makakalaban niyang si Anthony Jimenez ng Mexico. Bukas na nga po ang laban na yan mga tol na magaganap sa Mexico. Ang tangkad nga po nitong makakalaban ni Wonderboy mga tol. Halos tumingala nga po ang pambato natin sa face-off nila. Pero makikita mga tol na mas maganda ang pangangatawan ni Martin. Sana maipanalo po ni Martin ang laban na yan at magpakitang gilas siya. Dahil yan po ang kauna-unahang laban ni Martin sa labas ng bansa natin. Sa ibang interview nga mga tol, sinabi ni Carl-James Martin na napipil umano niya na ito na ang tamang oras para ma-prove niya ang sarili niya sa abroad. Yan na daw ang oras para maipakita niya na talagang ready na siya sa tulong ng Knucklehead Boxing Gym. Puro high caliber po kasi ang nakaka-sparring ni Martin mga tol sa Knuckleheads Boxing Gym. Katulad na lang ng ka-sparring niya itong prospect ng featherweight na si Bruce Carrington. Kaya tiwala si Martin mga tol na makapagbibigay siya ng magandang laban. Bukod dyan, binunyag ni Martin mga tol na sa 2025 baka mapalaban na daw siya sa world title fight. Samantala, bukas na nga din po ang laban sa Cambodia ng isa pa nating pambato na si former world champion Marlon Tapales, kung saan haharapin naman nito si Saurabh Kumar ng India. Dedepensahan nga po dyan ni Tapales mga tol ang kanyang WBC Asian Continental Super Bantamweight belt. Kakatapos lang din kanina ng weigh-in nila mga tol at nakuha nila ang tamang weight limit sa Super Bantam. Si Tapales tumimbang ng 121.7 pounds habang ang kalaban mga tol tumimbang ng 120.6 pounds. Matangkad nga din po itong makakalaban ni Marlon Tapales mga tol katulad ng kay Carl-James Martin. Pero hanggang ngayon mga tol, sariwa pa rin sa isip ng mga Pinoy fans ang pagkatalo ni Tapales kay Inoue noong nakaraang taon. Kaya marami pa rin po mga bashers ang nagkokomento sa kanya ng hindi maganda. Pero sinagot nga po ni Tapales ang mga bashers mga tol. Paliwanag niya, binabasa umano niya lahat ng komento sa Facebook niya. Mapabashers man daw yan o fans niya. Pero ginagawa umano niyang motivation ang mga negatibong komento para ma-improve pa ang sarili at makapagpatuloy sa landas na tinatahak niya. Sa iba pang balita mga tol, marami po ang nagsasabing mga haters ni former 3 Division World Champion Janrell Casimero na hindi na umano matutuloy ang pangarap nitong makalaban si The Monster na Oya Inoue. Kahit ano daw gawin ni Cuadro Alas na pangko-call out, hindi daw siya papansinin ni Inoue. Pero may isang former world champion nga po sa Pinas mga tol ang naniniwalang matutuloy pa rin ang laban ni Casimero at Inoue. Yan po ay walang iba kundi si former world champion Milan Milindo na makailang beses na din naka-sparring ni Casimero. Paliwanag nga po ng former world champion sa kanyang FB page, ang Milan Milindo Boxing Academy, mangyayari pa rin daw ang Casimero versus Inoue. Parang Manny Pacquiao lang daw yan versus Floyd Mayweather Jr. na matagal ng usap-usapan pero bandang huli natuloy ang laban. Kaya tiwala si Milindo mga tol na matutuloy pa rin yan. Sa ngayon daw kasi mga tol, 50-50 daw yan. Pwede daw matalo si Casimero, pwede din daw matalo si Inoue. Uwaw na uwaw nga daw itong si Casimero mga tol na talunin itong si Inoue. Sa ngayon, medyo nag-aalangan pa daw kasi ang manager at promoter ni Inoue. Kaya humahanap pa daw sila ng timing. Kumbaga mga tol, hindi daw nila hahayaan na matalo itong si Inoue kay Casimero. So kung gusto nyo mapanood mga tol ang buong sinabi ni Milan Milindo, pumunta lang po kayo sa kanyang FB page.